Kumusta? Before we dive into the Word, we just want you to know, this is not an accident. God brought you here for a reason. May sasabihin siya sa'yo at may gagawin siya sa puso mo. So take a deep breath, open your heart, and let's hear what God has to say. Welcome to Gia Cabanatuan. Welcome home. So ngayong araw po ay dadako tayo sa salita ng Diyos at ang atin pong teksto na babasahin ay nakasulat po sa aklat po ng Hebreo chapter 13 verse 8. So very familiar po ang verse na ito sapagkat ito po ay nagbibigay po ng pag-asa sa atin. Tuwing babasahin po natin ito, ito po ay isa sa katangian po ng Diyos na Kanya pong sinabi. Sabi po sa Hebreo chapter 13, verse 8, kung sino si Jesus o kung sino si Jesucristo noon, ay siya rin ngayon at magpakailanman. So, nababasa niyo itong madalas, Jesus the same, yesterday, today, and forever. Walang nagbago sa Panginoon. Amen. So, ngayong araw po, gusto ko pong i-share po sa inyo ang katapatan po ng Diyos. Ang title po ay God's Faithfulness. Tapat po ang Diyos. Amen. Hindi siya nagbabago. Ito yung kanyang katangian na kailanman hindi mababago at hindi pwedeng baguhin kasi siya ito. Ito yung kanyang katangian. So ang Hebreo chapter 13 po ay concluding exhortation ng apostol na sumulat. So ang context ho nito ay tungkol po ito sa brotherly love, yung verse 1. Sabi dito, patuloy kayong magmahalan bilang magkakapatid kay Kristo. Kaya mahal po natin ang bawat isa. Amen? Tama po ba? Yan. Then, yung susunod na verse, sabi po dito, palaging maging bukas ang inyong tahanan para sa mga taga-ibang bayan. So, ang context ho ay hospitality, yung maging welcome ang mga tao sa atin. Then, living positively, yung susunod na verse, alalahanin ninyo ang mga nakabilanggo na parang kayo'y nakabilanggo ring kasama nila. So, sa kabila ng lahat ng nangyayari ay maging positibo. Then, gaya ng binanggit ko, ito ho ay concluding exhortation ho ito para ang mga mananampalataya ay magkaroon po ng patuloy na pag-asa sa kabila ng lahat ng nangyayari sa kapanahunan nila. At yun hong verse 8 na binasa natin, ito ho ay conclusion, part ho ito. Binanggit ko kanina, ito ay concluding exhortation to keep on o to keep going, magpatuloy ang mga mananampalataya na maglingkod sa ating Panginoon. So alam natin ang katapatan ng Diyos ay matatag, hindi siya matitinag. Tama po ba? Tinawag siyang stable, and then maaasahan natin ang pangako ng Diyos. Maaasahan po ba ang Diyos? Maasahan ng Diyos. Totoo yan. So, reliable. Then, hindi siya natitinag. Tinawag siyang unshakable. Ito ho ang Diyos na nagpapakilala sa kanyang karakter pagdating ho sa salitang katapatan. Sa mundong napakabilis ho ng pagbabago at minsan ay walang katiyakan, isang katotohanan ang hindi kayang baguhin at hindi mababago, ito ay ang katapatan ng Diyos. Susubok na natin ang Diyos, amen. Sa lahat ng panahon, pagkakataon, sa atin pong mga panalangin at hiling,
napatunayan po natin na ang Diyos po ay sumasagot at nagpapala sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya minsan nagte-testify tayo, totoong tapat ang Diyos sapagkat sinagot ng Diyos ang mga panalangin ko. So, kagaya po ng Hebreo, sinasabi ng Panginoon na ang katangian ko ay hindi lang pang-isang pagkakataon o yung aking katapatan. Ako yung Diyos ng nakaraan, ang Diyos ng kasalukuyan at ang Diyos na darating o magpakailanman. So tapat ang Diyos at ang sabi ay, His character does not change. Hindi siya nagbabago. Sabihin mo sa katabi mo, hindi nagbabago ang Diyos kahit na nagbabago ka. Tama? Minsan, ang Diyos ay, hindi tayo nagiging tapat. Pero ang Diyos, consistent siya. At minsan nasasabi natin, salamat o Diyos sapagkat hindi mo ko iniiwan, ni pinababayaan man. Kasi karakter niya ito eh. Hindi natin pwedeng baguhin ito. Sa kabila ng ating mga pagkukulang sa Diyos at pagkakamali minsan, ay palaging, sabi nga, ang pag-ibig ng Diyos, araw-araw, palaging bago. Yung kanyang katapatan ay magpakailanman. So kagaya ng binanggit ko kanina, napakabilis ng pangyayari. Ang mundo ay napakabilis. Panatag tayo ng mga nakaraang buwan, biglang nagkaroon ng kaguluhan at naapektuhan ho ang ekonomiya ng mundo. At ramdam nyo ho yun, tama po ba? Yan. Mararamdaman nyo yun pag nagkarga ho kayo ng gasolina. Yung 2 litro, nagiging 1 litro lang. Kasi ang mundo ho, ang bilis magbago. Nagkaroon ho ng tinatawag na global crisis dahil tumaas ho ang produktong petrolyo at apektado ho lahat. Mayaman at mahirap. Bagamat yung mga mahirap, yung mga mayayaman dito, hindi masyadong ramdam. Ano po? Palakpakan nyo nga po sarili nyo kung mayaman kayo. Ayan. So mayaman tayo sa Panginoon. Ano? So, ang mas apektado ho ay tayong mga nasa, sabihin natin, hindi kasyadong mayaman. So, ramdam natin ito. Pero, sa amin ang salita ng Panginoon, in a world of full of change and uncertainty, shifting values, one truth remains. Sabi dito, ang katapatan ng Diyos remains unshaken. Hindi siya nagbabago. Kaya nga, sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matakot at mag-alala. Kasi kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari sa paligid natin. Siyempre, nag-aalala po tayo, tama po yon. Nararamdaman natin yon sapagkat damdamin ho natin ito at apektado tayo sa lahat ng nangyayari sa paligid po natin. Pero tandaan natin, paulit-ulit ko pong sinasabi, ang katapatan po ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Magbago man ang mundo, ang Diyos palaging nagsasabing hindi ako magbabago at hindi kita iiwan ni pababayaan man. His character does not change. And His promise endure across generations. So ano ba ang ibig sabihin ng God's faithfulness? So simpleng pagpapakahulugan, siya ay ganap na mapagkakatiwalaan. Parang yung katabi mo. Yan, mapagkakatiwalaan yan. Tingnan mo katabi. Yan. So ganyan ang Diyos. Kumbaga nagre-reflect yung Diyos sa katabi mo. Mapagkakatiwalaan siya. Kahit malayo. At palagi siyang totoo, He is always true to His promises, regardless of circumstances or human failure. Yun si God.
Lagi siyang totoo sa kanyang mga pangako sa kabila ng mga pangyayari kahit nagkakamali ka at ako. Napakabait na Diyos nito. Bagamat He is also a God of justice, siya din po ay Diyos ng pagkahatulan, ng paghatol. So God's faithfulness is one of His most comforting and powerful attributes. So ito siya. So pinakikilala ko sa inyo ang Diyos na nagmamahal sa atin at hindi lang nagmamahal kundi tapat na Diyos. Napakasarap pong maglingkod kapag kilala mo kasi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Bagamat may pangamba, pero nagiging panatag ka dahil nakikilala mo ang Diyos na pinaglilingkuran mo kung ano yung kanyang karakter. At hindi siya sumisira sa kanyang pangako. He never lies or breaks His word. Siyempre, salita niya yan eh. Ang Diyos, wala siyang karakter ng pagsisinungaling kasi hindi siya sinungaling. Katulad din ng katabi mo. Tingnan mo uli. Naku. Ayan. Minsan nadudulas lang siguro, ano. Ayan. So, kabilin-bilinan ko ho, kasi ito sa mga miyembro na nagbi-business. Sabi ko, kung magkano yung ganito, sabihin mo ganun lang. Huwag ka nang mag-a-adlib. Minsan kasi pag dinadagdagan, sabi sa Bible, pag dumadami yung mga masalita, ay mas malapit sa pagkakasala. Kaya sabi ko, pag ganito lang, huwag yun ang dadagdagan. So ang Diyos, hindi siya sinungaling, di tulad ng, naku, eto na tao, sabing ganun. Na anumang sabihin niya ay kanyang gagawin. So ganun si God. So palagi siyang consistent. He remains constant even we are consistent o inconsistent. Kahit pa bago minsan ang mood natin, siya hindi. Sino po dito yung moody? Ayan. Sa mag-asawa, meron bang mga moody dito? Nag-iba ang mood. Ayan. So sabi ng Panginoon sa 2 Timothy chapter 2 verse 13, kung tayo man ay hindi tapat, siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaaring itakwil ang kanyang sarili. So ang sinasabi ko pong mga verses ay pruweba tungkol ho sa katapatan ng Diyos na pinaglilingkuran po natin. Bakit ko po ito sinishare sa inyo? Para maging matatag po ang ating pananampalataya pagdating po sa pagtitiwala natin sa Diyos sapagkat tapat ang Diyos na nangako sa atin. So hindi niya sisirain ang kanyang salita kapag sinabi niya, gagawin po niya ito. At ang sabi ng Lamentation, yung binasa ho natin kanina, His love and mercy are renewed daily. Grabing pag-ibig ito. Nagkasala ka ngayon, lumapit ka sa Diyos, hindi nagbabago, humingi ka ng tawad, pinatawad ka pa rin niya uli. Nakikinig po kayo? Sa tao ho, medyo mahirap yon. Nagkasala ngayon, humingi ng tawad kinabukasan. Nagkasala uli. Hihingi ka uli ng tawad sa taong pinagkasalahan mo. Ano kaya pakiramdam niya? Siyempre, magda-doubt yan, magdududa yan. Pero ang Diyos kailanman hindi kanya pinagdudahan. Nakikinig po kayo? Hindi ho kailanman nagduda ang Diyos sa taong nagsisi at lumapit sa Kanya. Ito ho ang karakter ng Diyos. Kaya sabi, the steadfast love of the Lord never ceases. Di ba? His mercies never come to an end. His love, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Kaya sabi ko, pag binabasa ko ito, sabi ko, napaka mapagmahal talaga ng Diyos. Kasi kung titingnan natin, dumarating sa pagkakataon na talagang nagkakamaliho at nagkakasala tayo. Pero pag tayo po ay lumapit sa Panginoon, hindi niya sinasabing, anak, hindi mo na kita patatawarin ngayon. Hindi ko gusto yung ginawa mo. Pero hindi eh. Sabi dito,
ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nagmamaliw. At ang katapatan niya ay walang hanggan. Ito ay palaging sariwa sa bawat umaga. Kaya pagising sa umaga, palaging umasam ng bagong kapahayagan at maramdaman natin ang pagmamahal ng Diyos. Every morning, sabing ganun yung kanyang faithfulness and love. So ano pa? Ang kanyang pangako ay tinutupad niya sa tamang kapanahunan. He fulfills His promise in His perfect time. So ito ang Diyos. Ito pala ang karakter ng Diyos. Ito ang tinatawag na katangian ng ating Panginoon. Meron mga biblical examples kung saan ang Diyos ay pinatunayan niya kung gaano siya katapat sa mga taong naniniwala at nananalig sa Kanya. So biblical examples, alam niyo na ho yung kwento ni Abraham. Kung binasa niyo po yon, at the age of 65, si Sarah ho ay pinangakuan ng Diyos na magkaanak at 10 years gap ang yung kanilang pagitan ni Abraham. Si Abraham ay 75. So God fulfilled His promise. Ilang taon si Sarah? 90. At si Abraham ay mag-iisang daang taon na noon, ang sabi ng Panginoon. So sa Genesis chapter 21 verse 1 and 2, the Lord visited Sarah as He had said. The Lord did to Sarah as He had promised. So tinapad ng Diyos ang kanyang pangako kay Sarah na magkakaanak sila ni Abraham. So ilang taon? 90. Matagal 25 years bago po naganap ang pangako ng Diyos. Pero ipinakita ng Diyos na tapat siya sa kanyang pangako. So bagamat hindi agad-agad, merong pinagdaanang marami at ang sabi nga ay, nung sabihin ng Diyos kay Sarah ang bagay nito, natawa nga siya So hindi siya naniniwala, pero sinabi ng Diyos Kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya, tama. Yun ho ang katotohanan. Hindi niya sisirain ang kanyang pangako. Ano pa? So naglihi si Sarah at sa edad na 90, siya ay nanganak. At tinanggap niya ang pangako ng Diyos ayon sa panahong sinabi ng Diyos sa kanya. So, nanganak siya kahit siya ay matanda na, sabi ng Biblia. Pagdating ho sa katapatan ng Diyos, hindi ho natin siya matatawaran. Kasi nga, even sa atin hong mga buhay, subok na ho natin ang Panginoon. So balikan niyo ho ang buhay po ninyo kahit na noong hindi pa po tayo nakakakilala sa Panginoon. Marami hong bagay na ginawa ang Diyos sa atin at pinatunayan po niya ang kanyang katapatan sa iyo, sa akin at sa aking pamilya. Madami ho tayong pangarap na tinupad ng Diyos at yung iba ay tinutupad pa rin. Tutuparin pa rin ng ating Panginoon. Kasi Jesus the same yesterday, today, and forever. Hindi ho siya nagbabago. So nagbabago ho ang mundo. At ang mundo ho natin ngayon ay tinatawag nating medyo magulo. Alam niyo ho yung Senate, Hindi ho bago sa inyo yon. O hindi ho kayo, kung nanonood ho kayo ng balita o nagbubukas ho kayo ng telepono ninyo, kung titingnan mo yung sitwasyon, nakakapanlumo kasi napakagulo. Pero tandaan po natin, kontrolado ng Diyos ang lahat ng nangyayari ngayon. Amen? Marami pong pagbabago. Bigla-bigla, hindi natin kontrolado. Pero
kontrolado po ng Diyos ang nangyayari sa Senate. Magulo. Minsan, magsasawa ka na sa kapapanood. Paulit-ulit, may version si ganito, may version si ganito. Pero isang bagay ang dapat nating panampalatayanan. Kontrolado ng Diyos ang sitwasyon at alam niya ang nangyayari. Maging ano lang po tayo, mapanalanginin at maging tapat po tayo sa ating Panginoon. Dahil siya ay nagsabing hindi niya tayo iiwanan ni pababayaan man. So example dyan ng kanyang katapatan ay si Abraham. So naalala ko si Noah, ang pagpapakilala sa kanya ng Biblia, siya na lamang ang taong matuwid sa kanyang kapanahunan. At pinagawa siya ng daong upang iligtas ang kanyang sarili at ang kanyang sambahayan. So ginawa niya. So ang sabi ng Bible, ayon sa pagtataya ay halos 120 years na nangaral siya ng salita ng Diyos at nagsasabi ng mga babala patungkol po sa mangyayari. At sumunod siya sa Panginoon. Ano nangyari? Tinupad ng Diyos ang pangako niya sa kanyang sambahayan at sila ay naligtas. Alam niyo ho, nung panahon ni Noah, wala pa hong ulan noon. Parang ngayon siguro, umulan na ba sa Kabanatuan? Oh. Sa Palayan, may nag-post na ng Salagubang. Sabi ko, umulan na ba sa Palayan City? So yun kasi ang sign na umulan na kasi may mga nanghuhuli ng Salagubang. So sa panahon ni Noah, wala pang ulan. Pero sumunod siya sa sinasabi ng Panginoon at pinatunayan ng Diyos ang salita niya na ililigtas niya ang kaniyang sambahayan kapag sumunod siya sa pinagagawa ng ating Diyos. So mararanasan natin ang katapatan ng Diyos o faithfulness ng Diyos kapag marunong tayong sumunod din sa Kanya. Tama po ba? Ito yung buhay ni Noah o Noe na pagsunod kahit hindi alam ang kasunod. Kasi nga wala pang ulan nung panahon niya eh. Hindi pa niya nararanasan ang ulan. So ano ba yung ulan? Ano ba yung 40 days and 40 nights na uulan? Ano ba yung baha? So wala pa yun sa generation niya. So nangyari nga ang sinabi ng Diyos, naganap at pinatunayan ng Diyos na siya ay tapat sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Then God saved Noah and his family. So sabi ng Bible, si Noah ay blameless, righteous in his generation. Ang Diyos ho ay tapat sa mga taong marunong din pong magtapat sa Kanya. So sabihin muli yung katabi mo, magtapat tayo sa Diyos. Amen? So ang mga biblical examples na binanggit ko ho ay mga taong sinabihan ng Diyos ng Kanyang kabutihan, pangako at katapatan. So sino pa? Yung last. Ang bansang Israel, sinamahan sila ng Panginoon hindi lang sa paglabas sa Egypt, kasi promise ng Diyos yun na ilabas sila sa Egypt. From Egypt to wilderness, to the land of promise, kasama nila ang Diyos. Kasi sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Pero dumating yung punto na dahil po sa pagsuway ng mga Israelita, nagsalita ang Panginoon, hindi ko na kayo sasamahan. Parang natapik dito yun noon. Pero hindi pa rin nabago ang damdamin ng Diyos sa bansang Israel nung sila ay humingi ng tawad sa Kanya. So mababasa natin yan sa Deuteronomy chapter 7, verse 9. Sabi ng Panginoon, kaya't pakatandaan ninyo, si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos at siya ay Diyos na hindi magbabago at sumisira sa Kanyang pangako.
So tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang tuntunin. Ipinadaram niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlibong sa alinlahi. So mababasa na natin dito. Meron na rin tayong mga bagay na dapat gawin bilang tugon sa tinatawag na katapatan ng Diyos. Sabi dito, siya ay Diyos na hindi sumisira sa Kanyang pangako at tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya. So mahal natin ang Diyos, amen? Sumusunod tayo sa Diyos, amen? So ang pag-ibig ho kasi ay merong tinatawag na aksyon. Aksyon ho ito. Kapag sinabi mong mahal mo ang Diyos, meron kang dapat gawin. Sumunod sa Kanyang tuntunin, at ang sabi, ipinadarama niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa ikasanlimong salinlay. From generation to generation, ang Diyos ho ay tapat sa mga taong nagtatapat din sa Kanya. So tandaan natin, ang katapatan po ng Diyos ay hindi ho seasonal. Hindi ho pag mabait ka lang din at saka nagiging mabait din ang Diyos sa iyo. Hindi po. Bagamat merong hinihingi ang salita ng Panginoon dahil tapat ang Diyos, kailangan nating mahalin ang Diyos at maging tapat din sa Kanya. Pero hindi dito nababase ang katapatan ng Diyos. Halimbawa, ganito. Nung ang Israel ho ay naalipin ho ng bansang Babylon, itong Lamentation chapter 3, ito ho ay mga huling, yugto ng kanilang pagkakaalipin, lalaya na ho sila. Kaya dito ho nasabi yung salitang, ang katapatan ng Diyos ay mananatili at ang Kanyang pag-ibig ay laging sariwa sa bawat umaga. So ito yung conclusion ho nila. So lalaya na ho sila sa kanilang pagkakaalipin at kung babasahin ho natin ang panaghoy ay talaga hong binubulalas ho nila yung kanilang damdamin, yung kanilang pagkakasala, yung hirap na naranasan nila sa panahon ng kanilang pagkakaalipin, and then nag-conclude ho sila. Yun hong lamentation, panaghoy ay conclusion ho ito ng kanilang tinatawag na karanasan sa Panginoon. Sabi dito, gayon man, kasi kung itataas ho natin ang basa, puro kapaitan ho ng buhay nila ang kanilang sinasabi dito. Pero sabi dito, gayon man, sabing ganon, nanunumbalik ang aking pag-asa. Kapag naaalala kong ang pag-ibig ni Yahweh ay hindi magmamaliw o nagmamaliw at ang kahabagan niya ay walang kapantay. Ito ay laging sariwa, so bawat umaga, ang katapatan mo'y napakadakila. So yun pa rin ang conclusion nila. Sa kabila ng lahat ng mga nangyari sa kanila, in-acknowledge nila na ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran ay tapat. So, ano ang application nito sa atin mga kapatid? Dumaranas din ho tayo ng struggles. Amen. Kahirapan. At minsan, pinaghihinaan tayo ng loob. Pero pag naaalala natin na, nalampasan ko na ito. Kaya ko na itong, kumbaga, alam ko na ang konklusyon nito. Na sa kabila ng lahat ng mga pagkukulang ko sa Diyos, ang Diyos ay nananatili pa ring tapat sa kabila ng lahat. So mga kapatid, may salamin kasi yung sa amin dito. Wala pala to. Sa kabila po ng lahat, wag po tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Sa lahat ng mga struggles at pinagdadaanan natin sa buhay, patutunayan po ng Diyos na siya ay tapat, hindi kanya iiwan, ni pababayaan man. Danas ko na ho yan bilang pastor. Marami na ho akong pinagdaanan sa personal, sa pamilya, at nakita ko ho ang katapatan ng ating Panginoon. Maging sa krisis na ito. Noon hong tumaas ang petrolyo, kinabahan ho ako. Sabi ko, mag-a-assemble ako ng bisikleta. Hindi na bitik, bitikleta. Kasi matipid.
So nag-iisip ka kasi crisis to eh. Sabi ng Bible, in times of chaos, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon na hindi mo maintindihan ang nangyayari sa paligid, ang Diyos patutunayan niya na siya ay tapat at kailanman hindi magpapabaya sa mga taong nagmamahal at nagtatapat sa Kanya. Amen? So ang Israel ganon, dumaan sila sa wilderness, meron silang maraming wilderness experience. Alam niyo naman sa panahon ng tagtuyot, di po ba? Mainit. Buti nga dito malamig eh. Dumadaan sila sa wilderness, nasa panganib sila, nagugutom, pero sana wag natin silang tularan. Wag tayong magreklamo, amen? Kundi ang isipin natin palagi, dumadaan ako sa wilderness, o meron akong wilderness experience, pero isa lang masasabi ko, ang Diyos, hindi siya nagbabago. Jesus the same. Amen? So, hindi siya nagbabago. So, danas natin ang ating Panginoon. Kung paano siya kumilos, nagpala, tumupad ng kanyang pangako, nag-ingat, patuloy niyang sinusustain ang pangangailangan natin at higit sa lahat yung buhay na taglay po natin ngayon. Madalas kong sabihin, hindi natin kayang i-provide ang hangin na hinihinga natin. Amen? Kung siningil tayo ng Diyos sa hangin na binubog at hinihitit natin, madami na tayong utang sa Diyos. At pag sinabi niya, anak, di ka na nakakabayad, laki na ng bill mo. Sobra ka na sa oxygen, tama na, patay ka na. Pero faithful siya eh. Di ba? Paggising mo sa umaga, anak, ayan, bibigyan uli kita ng buhay. Kaya ba nating mabuhay mag-isa? Kaya ba nating huminga sa sarili nating pamamaraan? Hindi po. Yan po ay katapatan ng Diyos sa atin na nagsasabing, hindi kita iiwan, hindi pababayaan man. Masarap bang maglingkod sa Diyos? Madalas kong sabihin, ikumpara mo yung buhay mo noon saka ngayon, ibang-iba na ang buhay mo ngayon. Amen? O, tingnan niyo yung mga old pictures. Ikumpara nyo ngayon, di ba ayaw nyo nang tingnan yung dating larawan nyo? Hindi, totoo lang. Pag tinitingnan ko, tinatatwa kong ako ito eh. Di ba? Rebanded, naka-reband. Tapos yung, bilib ako ngayon kasi yung mga babae may kulay na buhok. Hello, peace po tayo. Nung panahon namin, pag unat buhok mo, nagpapakulot. Namin ha? Ibig sabihin, may edad na ako. So ngayon naman, pagkulot, pinapaunat. Bati tayo ha, bati. Magbago man ang panahon, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi siya magbabago sa iyo. Amen? Ang katapatan ng Diyos sa atin ay hindi kailanman magbabago. Ang kanyang protection and guidance, according to Isaiah chapter 41 verse 10, sabi niya, ako'y laging sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba, palalakasin kita, tutulungan, iingatan at ililigtas. So sabi ng Panginoon, iingatan kita, poproteksyonan, huwag kang matakot. Sino dito yung matatakotin? Yung pupunta sa CR nakapikit. Merong mga ganun bata eh. Masyadong negatibong mag-isip. Sabi nila, sa modernong ngayon, merong yung anxiety disorder. Palaging may problema. Pero sabi ng Panginoon,
palaging sasayo ang Panginoon. Ako'y palaging sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, di ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ito ay ang katapatan ng Diyos sa buhay natin. At madalas nating mabasa, bilang ng Diyos ang buhok natin. Amen. Maging ang buhok natin. Amen. Pag-uusapan na lang din naman natin ang buhok. Bagamat yung iba, unti-unti nang nira-rapture ng Diyos. Meron ba dito? Iniisa-isa yung buhok. So, bilang ng Diyos ang buhay mo, kung ilang taon ka mabubuhay, at katapatan yan ng Diyos sa iyo. Huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. At ang sabi, palalakasin kita at tutulungan, iingatan, at ililigtas. So yan ang isa sa pangako ng ating Panginoon. Natatakot ka ba? Protektado ka ng Diyos. Hindi mo ba alam ang kinabukasan? Alam ng Diyos ang kinabukasan mo. Isa ho yan sa takot ko noon. Pag nagpastor ako, ano ang aking kinabukasan? Pati ang aking mga anak. Paano kami mabubuhay? Pero tandaan po natin, kailanman hindi nagpabaya ang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Nandun palagi ang proteksyon at pag-iingat niya. So ano pa? Sabi ng Panginoon, kapayapaan sa gitna ng pagsubok o kaguluhan. Peace in the middle of storms. Alam natin ang salitang John 14, verse 27. Nag-o-offer siya ng kapayapaan. Ang sabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang binibigay ng mundo. Ito ay kapayapaang galing sa akin. So, ang buhay, hindi ho maaliwalas palagi ang panahon. Tama. Kanta ito eh. Minsan merong bagyo. Minsan umuulan sa maghapon. So, ito ang buhay. Pero palagi tayong ligtas sa kamay ng Panginoon. So, pangako niya ito. Kapayapaan ang ibibigay ko sa iyo sa gitna na hindi mo na maintindihan ang sitwasyon ng buhay mo. Minsan marami na tayong tanong sa buhay. At tinuturuan tayo ng Panginoon na maging payapa at kalmante sa lahat ng sitwasyon na pinagdadaanan natin. Alam ko po, hindi lang ako nagtatanong kung bakit nangyayari ito. Meron din po ba kayong mga tanong? Pero lahat ng bagay, pinahihintulutan ng Diyos para sa ikabubuti ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. Maraming mga hindi ka naiintindihan, tinatawag nilang gray areas kasi malabo eh. Sabi ng mga kanto boy, bomalabs. Hindi ko naiintindihan ba't nangyayari ito. Pero tandaan natin, kontrolado ng Diyos ang lahat. At nag-offer siya ng kapayapaan sa panahon na tayo ay dumaranas ng bagyo sa buhay. Ito, masaya to yung pangatlo. Provision in times of needs. At ito ang iyak ng maraming Kristiyano. Provision. Masustain yung pangangailangan natin. Magpapasok ka na naman. Sino estudyante dito? Ay, estudyante. Naka-enroll na ba kayo? Wow. Problema ho ito ng mga nanay. Sino dito nanay? Yan. Kung paano mag-budget. Sa tatay din pwede kasi kayo naghahanap buhay eh. So, provision. Pangkaraniwan ho ito. Ang provision ho ay meron hong katumbas na pera. Yan. Pangangailangan. Alam niyo, sabi ng Panginoon, ito ang kanyang pangako at ito ang quotation, kinote ni David. Sabi niya, matanda na ako. Sino ito matanda na? Wala. Hello kay Teddy. Hindi pa matanda yan. Nagbibinata pa lang. Sabi ni David, matanda na ako. At mula nung pagkabata, wala pa akong nakitang taong tapat. O yung anak ng Diyos
na nanghingi o namalimos ng kanyang pagkain. Sa ibang version nga, naging hampas lupa. Hindi nyo na kasi maintindihan ngayon yung hampas lupa. Ako rin iniintindi ko, ano ibig sabihin ng hampas lupa? Hinampas sa lupa? Ibig sabihin yung naghikahos, naghirap. Tandaan ninyo, ang Diyos ho, siya ho ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Kahit ho tumaas ng gaano pa kataas ang lahat ng bilihin, wala hong bankruptcy sa economy ng Diyos. Amen? Tandaan po ninyo yun. Naalala ko yung istorya ng mga Israelites nung nagkaroon ho ng famine sa Egypt, nagkaroon ho ng kahirapan. Meron ho siyang lugar na inilaan para ho sa mga Israelita na titirahan nila. Ang tawag ho doon ay Goshen. So doon ho tumira. At nakita natin kung paano binless ng Diyos ang bansang Israel, ang Egypt sa pamamagitan nila. So yung Goshen ho, lugar ho yun sa Egypt, hiniwalay ho yun para doon ho sila tumira. At nakita natin kung paano sila binless ng Diyos sa lugar na yon. Mababasa nyo yun sa Genesis. So, ang pinaka-safe ho, pinaka-blessed na lugar, tandaan po ninyo, sa panahon ng krisis, ay sa kamay ho ng makapangyarihang Diyos. Amen? Kaya, pangako ho ng Diyos to, hindi siya magpapabaya sa mga taong tapat sa Kanya. So, protection, peace, and provision. Pangako ho yan ng Diyos sa ating lahat. So number 4, alam niyo ho ba na ang buhay natin iniingatan ng Diyos? Sino dito na bingit sa kamatayan? Halimbawa, nakakain ng tulingan ng magayong muka. Sumobra sa kain, di ba? May karanasan kayong ganon? Tapos nung nakaligtas ka, sabi mo, Lord, salamat, buhay pa ako. Pinipreserve niya pala yung buhay mo kasi may plano pa siya sa'yo. Amen? Yun ang dapat nating ipagpasalamat minsan sa Diyos. Nakakalimutan natin paggising natin sa umaga, ginagawa na natin ang mga bagay na ginagawa natin, pero nakakalimutan natin na ipagpasalamat sa Diyos ang buhay po natin. Lord, salamat po. Pinreserve mo po ang buhay ko. Meron akong buhay ngayong umaga. Ano po ba ang plano mo? Nagtatanong ba kayo sa Diyos? So mga kapatid, kahit nalilihis tayo minsan, huwag naman nating dalasan. Kahit nalilihis tayo minsan, ibinabalik pa rin tayo ng Diyos sa Kanyang pagkalinga. Ano ang dahilan upang hindi tayo tuluyang madapa at mabuwal? Amen. At ganun din mawala. Ilang taon na tayong Kristiyano? Bakit di tayo nagbabackslide? Salamat sa Diyos. Amen. Bakit di tayo bumabalik sa dating buhay? Kasi pinipreserve ka ng Diyos. Inihahanda ka ng Diyos sa mas malaking pagpapala na inihanda niya para sa iyo. Amen? Sabi ng Hebreo chapter 10 verse 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. So inulit-uli yung katapatan ng Diyos pagdating ho sa Kanyang pangako. So as a Christians, pwede ba nating ipagkatiwala ang ating buhay sa Diyos? Pwede? Pwede? So, bilang salita ng a word of encouragement, let us remain faithful in our calling as a Christians. Manatili po tayong tapat sa Diyos kasi tapat ho ang Diyos sa atin. So maraming season pa ang dadaan sa buhay natin. Hindi natin alam. Tandaan natin,
ang Diyos sasamahan ka kahit anong season ng buhay mo. Walang nalilingid ho sa Diyos. Alam niya ang ating pagtulog, alam niya ang ating pagbangon o paggising, alam niya ang ating gawain. Walang nalilingid sa Diyos kasi Jesus the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Kilalang kilala ka niya. So, patuloy tayong magtapat sa Diyos kahit minsan mahirap. So, ang Christianity ho, ang pagiging Kristiyano ho, hindi ho madali. Nakikinig ho kayo? Hindi ho madali. Sinasabi ng ibang preacher, pag ikaw ay na born again Christian, wala ka ng problema. Hindi ho totoo yon. Mas lalo mo ngang nakita problema eh. Di ba? Tingnan mo yung katabi mo. Hindi. Biro ko lang ho yun. Oh, preacher. In every season, alam ho ng Diyos. Alam niya ang ating destiny. Alam niya kung ano ang ating patutunguhan. So, sumunod tayo sa Kanya kahit medyo mahirap. Talagang ang Christianity ho. Ang buhay Kristiyano, hindi ho siya madali. Nakarinig ho kasi ako ng mga prosperity gospel preacher. Pag ikaw ay na born again, naging sumunod sa Panginoon, yayaman ka daw. Totoo ba yon? Meron siguro pero hindi lahat. So, ibang kayamanan yung binabanggit dito. So, patuloy nating asamin na maging mabuting Kristiyano kahit mahirap. At let us testify God's goodness, God's faithfulness. Hindi lang ito isang katotohanan na hangaan natin dapat, pero foundation ito kung paano tayo mabubuhay ng nananampalataya sa Panginoon. Kaya nga, bilang mga Kristiyano, magagawa po nating lubakad, manampalataya, at magtiwala sa Panginoon. Sapagkat katiwa-tiwala po siya. And meron akong word of encouragement. Let us be people who reflect His faithfulness. Kung ang Diyos ay naging tapat ho sa atin, makita rin nawa ang katapatan natin sa paglilingkod sa Diyos. Amen? So sa araw pong ito, meron ka bang panalangin sa Panginoon? Gusto po niyang patunayan sa iyo ngayon na siya po ay tapat at nakikinig, tumutugon, at sumasagot sa iyong panalangin sa Kanya. Sa maraming mga biblical character tayong binanggit dito, katulad ni Abraham, ni Noah, even the people of God, ang bansang Israel, kung paano niya pinatunayan ang kanyang katapatan sa lahat ng panahon. So, ganoon din sa iyo ngayong araw. Gustong patunayan ng Diyos sa iyo na siya ay totoong Diyos, nakikinig at tapat sa kanyang pangako. Gusto ko kayong invite, ianyayahan na tumayo. At mula po sa inyong kinalalagyan, alalahanin po natin ang katangian ng Diyos patungkol po sa kanyang grabing character about faithfulness. Sabi ng Bible, kahit na hindi tayo tapat, siya ay nanatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya sisirain ang kanyang pangako sa atin. Ang Diyos po ay punong-puno ng pangako sa lahat ng taong nagmamahal at sumusunod sa Kanya. So ngayong araw,
nais kong alalahanin natin kung gaano kabuti at katapat ang Diyos nating pinaglilingkuran. Tandaan mo, hindi siya nagbabago sa iyo. Kahit minsan nagkakamali ka, minsan nagkakasala, minsan hindi nagiging tapat, minsan hindi consistent sa paglilingkod. Pero sinasabi ng Diyos sa iyo ngayong araw, ang kanyang pag-ibig sa iyo ay nananatili sa bawat umaga. Sa bawat araw na ikaw ay magigising at nakakaranas ng buhay galing sa Kanya, ito ay patunay ng Kanyang katapatan at pag-ibig sa iyo. Minamahal ka ng Diyos na iyong pinaglilingkuran. Hindi siya nagbabago sa Kanyang plano sa iyo. Sa araw na ito, huwag lamang nating alalahanin na ang Diyos ay tapat sa atin, kundi panampalatayanan natin ito, paniwalaan at ipamuhay. Sapagkat ang Diyos, si Jesucristo, noon ay hindi nagbabago. Sa sitwasyon mo ngayon, hindi pa rin siya nagbabago at kailanman hindi siya magbabago. Iyan ang isa sa napakagandang katangian ng Diyos na pinaglilingkuran mo. Kaya nga sa oras na ito, meron pa bang bagay na hindi natin pwedeng ipagkatiwala sa Kanya? Sasabihin ko sa iyo ngayon, wala na. Sapagkat settled na. Inayos na ng Diyos ang iyong nakaraan, ang iyong kasalukuyan, at ang iyong kinabukasan. Huwag kang matakot sumunod at maglingkod sa Diyos. Kahit hindi mo alam ang kasunod, manampalataya ka sa Kanya. At kung meron kang kahilingan ngayong araw, bukas ang langit, nakikinig ang Diyos sa iyo, hinihintay niya ang iyong sasabihin sa Kanya. Magtiwala ka sa Panginoon. Gagawin niya kung ano ang iyong pinananampalatayanan. Siya ay Diyos na tapat. Hindi niya pinagkakait ang bagay na iyong kailangan. Kaya nga sa oras na ito, maaari bang ikaw ay manalangin sa Kanya? Sabihin mo ang iyong damdamin ngayong araw at humingi ka rin ng tawad kung may panahong hindi ka naging tapat sa Kanya. Minsan nagtiwala ka sa sarili mong lakas, sa sariling kakayanan, at nabigo ka. Ito na yung pagkakataon na sabihin mo sa Kanya, O Diyos, ako'y nagtitiwala sa iyo. Ako'y umaasa sa iyo. Ako'y nananalig sa iyo na ang lahat ng panalangin ko ay yung ipagkakaloob sa akin ayon sa panahong iyong loobin. Dakilang Diyos, sa oras na ito'y nananalangin ang aking mga kapatid sa iyo. Dumudulog kami ng buong pagpapakumbaba. Patuloy kaming umaasa. Patuloy kaming humihiling na patuloy na ibuhos at sagutin ang lahat ng aming kahilingan ngayong araw na ito. Panginoon, alam namin hindi ka nagbabago. At isa sa katangian mo po ay ang pagiging mabuting Diyos at tapat sa amin. Kaya nga po, dakilang Diyos sa araw na ito, minsan pa po, mula sa iyong mga salita, naniniwala kami na gagawin niyo po ang lahat ng aming mga kahilingan at panalangin ayon sa iyong kalooban. O Diyos, pagpalain mo ang iyong mga anak. Buhay ka sa kanila. Patunayan mo po sa bawat araw, sa bawat oras na ikaw ay kasama nila at hindi mo sila iniiwan, ni pinababayaan man. Kaya nga po sa araw na ito, dakilang Diyos, mangusap ka po, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Patuloy mo pong katagpuin ang pangangailangan ng iyong mga anak. Salamat po, Panginoon. At ako po ay nananalangin para sa kanila. Pagpalain mo po silang lubos, Panginoon.
ang mga ina ng tahanan, mga ama, at ang mga anak. Pabayaan mo, O Diyos, na ang iyong kasaganaan, ang iyong proteksyon, ang iyong pagpapala ay maranasan ng iyong kongregasyon ng church na ito, Panginoon. Marami pong salamat sa umagang ito. Kami po ay nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. At kung meron man po dito na merong pinagdadaan ng problema, ang dalangin namin, Panginoon, ang dalangin ko, ikaw ang Diyos na magbigay ng kalutasan at solusyon sa lahat ng ito. Samahan mo kami, Panginoon, sa panibagong laban ng buhay. Tulungan mo kami at pagtagumpayin. Muli po, sa araw na ito, pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, sinasamba ka namin. Ito po ang aming panalangin at samo sa pangalan ni Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen.